Samantala, muling ikinasal ang dating abogado ng ilang whistleblower sa pork barrel scam na si Attorney Levito Baligod. At ang isa sa mga ninong na si Vice President Jejomar Binay, hindi nakaligtas sa mga tanong kaugnay sa PDAF scam. Narito ang report ni Susan Enriquez, exclusive. Kilalang dating abogado ng ilang whistleblower sa pork barrel scam si Attorney Levito Baligod. Pero kagabi, isinantabi niya muna ang pagiging abogado para humarap sa altar at pakasalan ang kanyang nobyang si Marilu Galenzoga na minsan tumakbo sa pag-aalkalde ng Baybay Leyte. 6 na buwan pa lamang nagkakilala ang dalawa pero nagdesisyon na silang magpakasal. Noong 1 taon lang nang mabiyudo si Baligod matapos pumanaw sa sakit na breast cancer ang kanyang unang asawa na si Marilyn Ann Navarro. Dahil abala sa kanyang kasal, hindi kami napaunlakan ng panayam ni Baligod. Ninong naman sa kasal sina Vice President Jejomar Binay at dating Chief Justice Renato Puno. Natanong namin si Binay kung ano ang kanyang pananaw sa iba't ibang bersyon ng listahan ng mga politikong sangkot sa pork barrel scam. Ayoko na mag-speculate. Basta ako, hindi ako kasama riyan. Kumpiyansa rin si Binay na marami pang lulutang na ebidensyang magdidiin sa mga tunay na sangkot sa pork barrel scam bukod sa mga lumalabas na listahan. Tinuturo ng lahat ng mga listahan si Senador Jingo Estrada, kaalyado, at sinasabing napipisil na vice-presidente ni Binay. Sa kabila ng kontrobersya, kabilang pa rin sa Estrada sa posibleng maging vice-presidente ni Binay. I've never declared my running mate. Lahat yan is everybody is considered. Okay, pero because of this. Pero man, everybody is still considered. Sa kabuuan, 120 na ang mga politikong isinasangkot sa pork barrel scam. 20 rito ay mga kasalukuyan at dating senador, habang nasa 100 naman ang mga kasalukuyan at dating kongresista. Para sa Unang Balita, Susan Enriquez reporting.